na po tayo. Korte daw nagpalibing. Pwede bang magpalibing yung korte? Ang korte po nagpapasya lang kung illegal o legal yung ginagawa mo. So, ibig sabihin, pinagpasya ng korte na legal yung utos ni Tatay Digong na pwedeng ipalibing sa libingan ng bayani si Marcos. Hindi po executive. Ang nag-e-execute po, executive. Hindi po korte. Ang korte po, nagpapasya lang yan ng mga sinasampan ninyo. Nagsampa kayo ng petition para pigilan yung paglilibing. Sabi ng Korte Suprema, pwedeng ipalibing. Yun lang po yun. Correct. Yung kahit mukhang naliligo, mukhang hindi naliligo. Mukhang mabantot pa rin. Ang laki na ng kilikita dyan sa kamamarkos nila. Boss, may iba lang tayo. Meron tumalon sa LRT tapos pagbagsak, nasagasaan ng kotse, kinasuhan yung driver. Di ba dapat gobyerno sisihin kasi yung LRT hindi safe, may nakakatalon? Hindi ko po alam kung sinong dapat sisihin dyan. Puta, kung ako nagdadrive, bigla may tumalon. Paano mo i-anticipate yung tumalon? Korte daw nagpalibing yan. Dudes abad. Yehey. Kaya si BBM naging spoiled brat kasi consent ng tatay dapat noon pa. Dinown na yan, BBM. Crazy, hihi. Si Daines Ligo ba yan? Sa programang Mamamayan, may binunyag si Senator Marcoleta. Sana? Na si Carpio mismo ang namigay ng parte sa sinasabing West Philippine Sea. Kita nyo na. Kayo pala. Dami talagang aksidente at trahedya. Krimen sa panahon ni BBM Marcos. Abnoy, visit ka talaga BBM Marcos. Visit. Yan. Crazy, pinahukay ni Kiko Matsing si Apo Lakay. Pinapahukay. Yun na nga eh. Kung sino yung nagpapahukay, yun ang best friend. Best friend nila ni Shawi. Saan na mga pikot pala ni Nakiko para hukayin ang libing ni Makoy Sr. Traidor si BBM. Pakitapik nyo po, Idol Bad Stinks. Yung ano yung papatapik ko nyo? Sabihin nyo kung yung papatapik, hindi po ako manghuhula eh. Sabihin nyo po, di Kiko, pangalina na nga nagsabi panoon na hukayin yung libing ni Marcos Sr. Yan, ganyang katraidor yung mga yan. Kala nyo ba pag wala na kayo sa pwesto, ganyan pa rin sasabihin sa inyo na mag-asawang Sharon at Kiko? Naku po. Regardless, kahit sino pa naging kasangkapan para malibing ang tatay ni BBM, one thing is for sure, si President Duterte and President nung time na yun, so nalibing yun sa pamumuno. Hindi po. Huwag mong ibahin ng usapan, pinaslakas. Hindi po pwedeng opinion. Yan yung sinasabi natin na yung mga facts, hindi pwedeng gawing mong opinion. Facts yan eh. Ang nagpalibing dyan si Duterte. Hindi mo po pwedeng sabihin regardless. Hindi po. Opinion lang po yung ganyan. Iba po yung opinion sa facts. Ang facts po ang nagpalibing niyan si Tatay Digong. Hindi po pwedeng emeno siya na regardless kung basta si Tatay Digong ang presidente. Hindi po. Siya talaga nagpalibing niyan. Huwag niyong anuhin. Huwag niyo pong gagawing opinion yung mga facts. Kasasabi ko lang eh. 'Di ba? Ang news po, hindi po pwedeng opinion ng news. Kaya nga iba yung opinion page eh. Sa balita po, iba po yung mga frontline, iba po yung opinion page. Pag nangyari po, hindi nyo po pwedeng sabing regardless. Hindi po yun. Si Tatay Digong talaga ang nagpalibing. Boss, pwede po mag-motion sila BP para sa SC na ipa-inhibit si Soto bilang presiding judge. Senator kasi merong interested ang SP sa BP position at puro bias ang statement at ang SC Chief Justice ang
PJO. Alam mo, Inday Bida, kahit gustuhin nila yan, pwede nilang pag-isipan yan, tama ka riyan. Kaya lang, paano nila ipipetisyon wala pa namang impeachment court? Hindi po pwedeng mauna yung petition nila labang kay Soto kung hindi pa sila nagko-convene as impeachment court. Wala pa pong korte dahil hindi pa nakakarating sa kanila yung impeachment complaint. Darating tayo dyan. Huwag kayong mag-alala. Baka naisip na yan ng mga abogado ni BP Sara. Sabi ni Sharon, BBM got the wrong BP, but why papahukay si McCoy noon? Talagang ganun, crazy. Iba-iba sila depende. Ang kanilang politika, depende kung sino nakaupo, depende kung sino namumuno. Ganun talaga ang buhay. Nung naka-freezer pa si Senior, may Marcos Senior, ice cream flavor of the month ang Magnolia. Ang grabe na. Kung korte ang nagpalibing, di sana pinalibing na yan panahon ni Ramos Tabaco. O, di ba? Parang akbayan, di naliligo araw-araw. Sabi ni, ayan, Tatay Badong, bakit parang kinakalikot si Yusek? Mr. President, Mr. President, kung magmaneho ka, dapat tumingin ka din sa itaas. Boss Baz, totoo po ba na maban ang 15 senators sa mainland China? Malaking balita po yan, di ba? So kung hindi po binalita ng mainstream media, hindi po totoo. Ganun po yun. Pag mga maliliit po na balita, okay lang na hindi balita na mainstream, pero napakalaking balita po niyan. Imposible pong hindi balita yan. Paano very New Yorker yung mag-asawang bangag, kaya puro party. Boss Baz, yan. Sa morning na lang ako magpakape, baka di ka makatulog. Babski Aquino. Good evening, Boss Baz. Yan. Tatay Badong, tabingi daw ang tilapia ni shower matching. Diyos ko. Hindi ko na po pinapatulan yung mga ganyang mga balitang ganyan. Wala na po tayong patol dyan. Ano ba naman yan? Tabingi. Yan na lang po yung sa mga vlogger na walang content. Sa kanila na lang. Pati ba naman yung tabingi yung flower? At tumigil ang mundo nang ako ay pinag-flower. Tabingi ang flower. Talaga ba, may nagbabalita ba ng ganyan? Yan na. Ano na ako. Sa debate pa lang ng presidentiables, tinanong ang presidentiable, sagot ni PRD, yes, pinalibing niya. Kaya nga, kasi pag nakapagbasa, hindi naman pala nauunawaan yung binasa. Headline lang pala na nakalagay. Pinalibing na ng Supreme Court. Tulpo at Lenny sa 2028, so libre tuli sa may... Tulpo Lenny. Okay, ginaganyan niya si Risa Ontiveros, kahit kwentuhan lang ayaw niyong kawawa naman si Risa Ontiveros. Nasagi ko na naman, visit niyan. Google, di ba? Kasi kay Google po 'yan . Kaya ayoko po niyan. Sa totoo lang, ma-pride kasi ko . Kahit na hindi niyo ako magiging hindi kayo magdidikta kung ano yung aking itatopic.
Meron pa nagyabang, pakapi lang din ha. Kaya pakapi pa lang eh. Imaginein mo ano kaya ang turing nila sa akin. Kung meron na kaming regular na transaksyon sa GCash, lagi na sila nagbibigay. Paano na lang nila ako ituturing? Kaya ayoko eh.